Gusto mo bang malaman kung bakit may mga seniors na umaabot ng 90, 95 o higit pa, pero malakas pa ring naglalakad, nakakatawa pa rin, at parang mas masigla pa kaysa sa mas bata? Ang sikreto nila hindi mamahaling gamot, hindi magic, at hindi rin puro swerte. Simpleng ugali lang na araw-araw nilang ginagawa. At ang pinakamaganda, kayang-kaya mo ring gawin simula ngayon. Alam mo ba na may mga lolo ti lola na umaabot ng 70, pataas na parang hindi tinatablan ng edad? May mga kilala akong seniors na kahit lampas 90 na, ay naglalakad pa rin tuwing umaga, nag-aalaga ng halaman, at nakangiti pa rin habang nakikipag-usap. At madalas kapag tinanong mo sila, simple lang ang sagot nila. May mga nakasanayan lang ako na ginagawa araw-araw. Kung iisipin, napaka-basic, pero doon mismo nakatago ang sikreto ng kanilang mahabang buhay. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang mga nakakagulat na sikreto ng matatanda na nakarating sa edad na 90 at higit pa. At hindi ito kwentong tsamba lang. Maraming research at tunay na halimbawa ang nagpapatunay na ang mga simpleng ugali ang nagbubunga ng malakas na katawan at mahabang buhay. Kung gusto mong alamin kung paano mo rin magagawa ito, tapusin mo ang video na ito. Dahil baka ito na ang pinakamahalagang tips na maririnig mo ngayong taon. Unahin na natin ang unang sikreto. Routine o araw-araw na gawin na simple pero consistent. Mapapansin mo, ang mga matatandang umaabot ng 90 ay may disiplina sa oras. Hindi sila kumakain ng 2:00 ngayon, tapos 7:00 bukas. Meron silang halos parehong oras ng pagkain araw-araw. Ganon din sa pagtulog at paggising. Kapag consistent ang oras ng katawan, gumaganda ang metabolismo, nagiging mas maayos ang pagtulog, at mas nagiging balanse ang hormones. Isipin mo na lang, ang katawan ay parang orasan. Kapag laging late, nagugulo ang sistema. Pero kapag may routine, mas gumagaan ang pakiramdam at mas tumatagal ang lakas. May lolo akong kilala sa Pangasinan na umabot ng 72. Araw-araw, 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya. Iinom ng maligamgam na tubig, lalabas sa bakuran, at uupo saglit para magdasal. Pagkatapos, maglalakad siya papunta sa palengke para bumili ng gulay. Hindi man siya nagbibilang ng calories o sumusunod sa diet trend, pero dahil consistent ang routine niya, hindi siya naging sakitin. Routine builds discipline, and discipline builds longevity. Ang pangalawang sikreto ay ang pagkakaroon ng maliliit na galaw o physical activity araw-araw. Hindi kailangang mag-gym o bumili ng mamahaling kagamitan. Yung simpleng pagwawalis, paglalakad papunta sa tindahan, o pag-aalaga ng tanim ay sapat na para mapagalaw ang buong katawan. Importante dito ang consistency, hindi intensity. Sa bawat galaw, pinapadaloy mo ang dugo, pinapagalaw mo ang kasukasuan, at pinapalakas ang puso. Ang mga seniors na umaabot ng 90 ay hindi nakaupo lang buong araw. Lagi silang may ginagawa, kahit gaano kaliit. Kapag ang katawan mo ay patuloy na gumagalaw, parang makina ito na hindi kinakalawang. Pero kapag puro upo at higa, mas mabilis itong humihina. May isang lola sa Ilocos na umabot ng 74. Ang sikreto niya, araw-araw naglalakad siya mula bahay hanggang simbahan, kahit kalahating kilometro ang layo. Hindi siya tumigil kahit pa tumanda na siya. Dahil sa simpleng routine na ito, nanatiling malakas ang kanyang tuhod, malinaw ang isip, at matibay ang puso. Ngayon, ang pangatlong sikreto ay ang pagkain ng simpleng natural na pagkain. Kung iisipin mo, noong panahon nila, wala pang instant noodles, fast food, o sobrang matatamis na inumin. Ang pagkain nila ay galing sa lupa at dagat, gulay mula sa bakuran, isda mula sa ilog, at prutas na hinog sa puno. Hindi komplikado, hindi processed. At ito ang dahilan kung bakit mas malakas ang resistensya nila at mas bihira silang nagkakasakit ng chronic diseases. Kapag ang katawan ay binibigyan ng tunay na pagkain,
mas nagre-repair ito ng maayos at mas lumalakas ang immune system. Isipin mo ang pagkakaiba. Isang senior na araw-araw kumakain ng instant food at soft drinks kumpara sa isang senior na araw-araw kumakain ng malunggay, saging at isda. Sino ang mas malamang na umabot ng 90? Ang sagot ay malinaw. Ang simpleng pagkain ang nagbibigay ng totoong lakas. Kaya kung gusto mong gayahin ang sikreto ng mga seniors na ito, magsimula sa maliliit na pagbabago. Gumawa ng routine. Magdagdag ng simpleng galaw sa araw-araw. At piliin ang natural na pagkain kaysa sa processed. Hindi kailangang perpekto agad. Ang importante ay magsimula. Tandaan, ang maliliit na hakbang araw-araw ang nagbubunga ng malaking pagbabago sa loob ng maraming taon. At ito ang unang bahagi ng 5 sikreto. Sa susunod na parte ng video na ito, ibabahagi ko ang mas malalalim na sikreto na hindi lang tungkol sa katawan kundi pati na rin sa isipan at damdamin. Dahil ang totoong mahabang buhay ay hindi lang tungkol sa malusog na katawan, kundi pati sa payapang isip at masayang puso. Kaya siguraduhin mong manatili ka dahil doon lalo mong maiintindihan kung bakit may mga seniors na mas masigla pa kaysa sa mas bata. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin, seryoso kang gustong humaba ang buhay mo. Kaya i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Simple Healthy Life, para alam kong kasama ka pa rin hanggang dulo ng part na ito. Sa unang bahagi, napag-usapan natin ang 3 unang sikreto ng mga seniors na umaabot ng 90 pataas. Ang pagkakaroon ng routine, ang pagiging aktibo sa araw-araw kahit sa maliliit na galaw, at ang pagkain ng natural na pagkain. Ngayon, mas palalalimin natin ito dahil kung ang katawan ay may sikreto, ang isipan at puso ng tao ay may mas malaking papel pa sa kung paano natin naaabot ang mahabang buhay na puno ng sigla. Alam mo ba na maraming pag-aaral ang nagsasabi na ang paraan ng pag-iisip ng isang tao ay direktang nakakaapekto sa kanyang kalusugan at haba ng buhay? Oo, totoo ito. Kaya ang ika-4 na sikreto ng mga seniors na umaabot ng 90 ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay. Kung iisipin mo, lahat ng tao dumadaan sa problema, pera, pamilya, sakit at iba pa. Pero mapapansin mo, yung matatandang umaabot ng 90 pataas ay hindi yung walang problema. Ang sikreto nila ay kung paano sila tumugon sa problema. Karamihan sa kanila ay may ugaling magpatawad, hindi magkimkim ng galit, at laging may nakikitang positibo kahit sa mahirap na sitwasyon. Kapag tinanong mo sila kung bakit nananatili silang masaya, madalas sasabihin nila, bakit ko pa palalakihin ang problema kung pwede ko namang tawanan? May isang kwento ng lolo sa Cebu na umabot ng 97. Araw-araw siyang nakikipagbiruan sa mga apo niya. Kahit may rayuman na siya, lagi pa rin siyang nakangiti at gumagawa ng biro. Kapag tinanong mo kung bakit siya laging masaya, simpleng sagot niya, kasi kapag ngumiti ako, nakakalimutan ng katawan ko na may iniinda ako. Yung alam mo, may scientific basis ito. Kapag positibo ang pananaw mo, bumababa ang stress hormones sa katawan. At kapag mababa ang stress, mas malakas ang immune system, mas malusog ang puso, at mas malinaw ang pag-iisip. Kaya kung gusto mong gayahin ito, subukan mong palitan ang iyong reaksyon sa maliliit na problema. Sa halip na mainis kapag may mali sa bahay, subukan mong huminga ng malalim at ngumiti. Sa halip na isipin agad ang pangit na mangyayari, humanap ng dahilan para magpasalamat. Ang simpleng shift na ito ay hindi lang nakakagaan ng pakiramdam kundi literal na nakakapagpahaba ng buhay. Ngayon, punta tayo sa ika-5 sikreto, matatag na koneksyon sa pamilya at komunidad. Maraming seniors na umabot ng 90 ang nagsasabi na isa sa mga dahilan kung bakit sila tumagal ay dahil hindi sila nag-iisa. Lagi silang may kasama, pamilya, kaibigan, kapitbahay. Yung simpleng kwentuhan sa harap ng bahay, pagtulong sa kapitbahay, o pagkakaroon ng regular na bisita mula sa mga anak at apo. Ito ang nagbibigay ng lakas hindi lang sa katawan kundi pati sa puso. May isang pag-aaral sa Japan sa tinatawag na Blue Zones, kung saan maraming tao ang umaabot ng 70 pataas.
Napag-alaman nila na ang pagkakaroon ng matibay na social connections ay kasing halaga ng pagkain ng tama at pag-ehersisyo. Bakit? Kasi kapag may mga taong nagmamahal at sumusuporta sa iyo, bumababa ang pakiramdam ng stress, bumababa ang posibilidad ng depression at tumataas ang saya sa buhay. At ang saya, alam natin, ay gamot din. Isipin mo na lang, mas masarap kumain kapag may kasamang kwentuhan, mas masarap maglakad kapag may kaakbay, mas masarap tumanda kapag may kausap. Ang mga seniors na umaabot ng 90 ay hindi palaging mag-isa. Lagi silang may grupo, pamilya o komunidad na sumusuporta sa kanila. Kung iniisip mong, paano kung wala akong maraming kaibigan? Ang sagot ay simple, hindi kailangang marami. Kahit isa o dalawa na tunay na kasama, sapat na iyon para magbigay ng aliw at kalakasan sa puso. Kaya kung ikaw ay senior na nanonood ngayon, baka ito na ang senyales para kumustahin ang matagal mo nang hindi nakausap. O baka oras na para sumali sa simpleng community group o simbahan. Hindi ito tungkol sa dami ng tao, kundi sa lalim ng koneksyon. Ngayon baka iniisip mo, ano pa kaya ang sikreto bukod dito? Huwag kang bibitaw dahil sa susunod na bahagi ay pag-uusapan natin ang huling sikreto na pinakamatindi sa lahat. Ito ang ugali na nagbibigkis sa lahat ng natutunan natin mula sa routine, galaw, pagkain, mindset at relasyon. At kapag ito ay nagawa mong isama sa buhay mo, mas lalo mong mararamdaman na hindi lang mahaba ang buhay, kundi mas masarap din ang bawat araw na lilipas. Pero bago tayo magtuloy, balikan muna natin sandali. Una, ang routine na nagbibigay ng disiplina sa katawan. Pangalawa, ang araw-araw na galaw na nagpapatibay ng kalamnan at puso. Pangatlo, ang natural na pagkain na nagpapalakas ng resistensya. Pang-apat, ang positibong pananaw na nagpapababa ng stress. At panglima, ang matibay na relasyon sa pamilya at komunidad. Kung mapapansin mo, lahat ng ito ay hindi komplikado. Wala kang kailangang bilhin na mahal. Wala kang kailangang gawin na imposible. Ang lahat ay simpleng ugali na pwedeng simulan kahit anong edad. Kaya ang tanong, handa ka bang isabuhay ang mga ito? Handa ka bang magsimula ng bagong routine, ng mas masayang pananaw at ng mas malalim na relasyon? Dahil kung oo, baka ikaw na ang susunod na senyor na magsasabing, 72 na ako pero malakas pa rin. At para tulungan kang manatiling kasama ko sa buong video, gusto kong iwanan sa iyo ang isang maliit na hamon. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito, Mindset Family Health. Sa ganitong paraan, alam kong talagang kasama ka pa rin sa ating paglalakbay patungo sa mga sikreto ng mahabang buhay. Narinig mo na ang unang 5 sikreto. Ang routine na nagbibigay disiplina, ang maliliit na galaw na nagpapalakas ng katawan, ang natural na pagkain na puno ng sustansya, ang positibong pananaw na nagpapababa ng stress, at ang matibay na relasyon sa pamilya at komunidad. Pero may isa pang sikreto na madalas hindi napapansin ng marami. Ito ang ugali na nagbibigkis sa lahat ng natutunan natin. At ito rin ang sikreto kung bakit ang ilang seniors ay hindi lang tumatagal ng 90 pataas, kundi nananatiling masaya, kalmado at buo ang kanilang pagkatao. Ang ika-6 at pinakahuling sikreto ay ang pagkakaroon ng layunin o purpose sa buhay. Maaaring iniisip mo, layunin, matanda na ako tapos na ako sa trabaho, sa pagpapalaki ng anak, sa lahat. Pero ang totoo, ang layunin ay hindi natatapos kahit kailan. Ang mga seniors na umaabot ng 70 o higit pa ay laging may dahilan para bumangon tuwing umaga. Hindi ibig sabihin, kailangan mong magtrabaho pa ng mabigat. Minsan, simple lang. Layunin nilang maalagaan ang apo. Layunin nilang alagaan ang kanilang mga halaman. Layunin nilang makapagdasal para sa pamilya araw-araw. Ang pagkakaroon ng layunin ay parang gasolina ng kaluluwa. Sa Okinawa, Japan, isa sa tinatawag na Blue Zones, kung saan maraming umaabot ng mahigit 70. Tinatawag nila itong ikigai o dahilan para mabuhay.
At ito ang nagbibigay ng saya at sigla kahit sa matatanda na. Isang lola doon na nasa 90 CURE 5 na ay araw-araw pa ring nag-aalaga ng kanyang maliliit na halaman at nagbibigay ng payo sa mga batang kapitbahay. Sa kanya, iyon ang layunin niya. Ang magbigay ng halaga kahit simpleng paraan. Dahil dito, masigla pa rin siya, may gana pa rin sa buhay. At hindi siya nawawalan ng dahilan para ngumiti. Kung iisipin mo, kapag wala tayong layunin, mas madali tayong tumanda at manghina. Pero kapag may dahilan tayo para bumangon, mas may gana ang katawan at mas gumaganda ang ating kalusugan. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang nagbibigay saysay sa buhay mo? Ano ang dahilan kung bakit gusto mong magpatuloy? Hindi kailangang malaki. Kahit simpleng dahilan lang tulad ng gusto kong makita lumaki ang apo ko o gusto kong matapos ang pagtatanim ko sa likod bahay. Ang mahalaga ay meron kang dahilan na nagpapatuloy sa iyo. Ngayon, balikan natin sandali ang lahat ng natutunan natin. Una, routine. Ikalawa, maliliit na galaw. Ikatlo, natural na pagkain. Ikaapat, positibong pananaw. Kalima, matibay na relasyon. At ikaanim, ang pagkakaroon ng layunin. Kung mapapansin mo, lahat ng ito ay hindi nangangailangan ng milyon-milyong piso o mamahaling gamit. Lahat ito ay nakasalalay sa ugali at desisyon na ginagawa natin araw-araw. Kaya naman nakakagulat pero nakaka-inspire din. Dahil kung kaya ng mga seniors na umabot ng 70 pataas na gawin ito, kaya mo rin. Ang sikreto ng mahabang buhay ay hindi nasa ospital, hindi nasa mamahaling gamot, kundi nasa simpleng pamumuhay na puno ng disiplina, saya at pagmamahal. Ngayon, baka iniisip mo, paano kung matanda na ako ngayon at hindi ko ito nasimulan noong bata pa? Ang sagot, hindi pa huli ang lahat. Kahit anong edad, pwede kang magsimula. Kung wala ka pang routine, magsimula sa simpleng oras ng pagtulog. Kung wala ka pang regular na galaw, magsimula sa 10 minutong paglalakad. Kung mahilig ka sa processed food, magsimula sa pagdagdag ng gulay at prutas. Kung negatibo ka lagi, subukan mong maglista ng 3 bagay na ikinasaya mo ngayong araw. Kung medyo malayo ang pamilya, simulan mong tawagan sila paminsan-minsan. At kung hindi mo pa alam ang layunin mo ngayon, humanap ka ng simpleng dahilan para bumangon bukas. Kahit maliit, iyon ay malaking hakbang na. At bago natin tapusin, isipin mo ito. Gusto mo bang dumating ang araw na sasabihin ng mga tao sa paligid mo, ang tatag naman niya, kahit 90 na, masigla pa rin. Gusto mo bang dumating ang araw na ikaw mismo ang inspirasyon ng mga anak at apo mo? Dahil lahat ng ito ay posible. Hindi ito kwento ng iilan, ito ay pwedeng kwento mo rin. Kaya ngayon, nasa iyo ang desisyon. Ang 6 na sikreto na ito ay nasa harap mo na. Ang kailangan mo na lang gawin ay pumili ng isa at simulan sa araw na ito. At habang dahan-dahan mong isinasama ang bawat isa sa buhay mo, mapapansin mong hindi lang humahaba ang iyong buhay, kundi mas nagiging masarap din itong mabuhay. Kung nandito ka pa hanggang sa dulo ng video na ito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin ay seryoso ka, talagang gustong alagaan ang iyong kalusugan at palawigin ang iyong buhay. Kaya naman gusto kong imbitahan ka na mag-iwan ng komento. Sabihin mo sa akin alin sa 6 na sikreto ang unang sisimulan mong gawin. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito para makatulong sa algorithm, mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong tips, at i-share para mas marami pang seniors ang matuto. At para alam kong kasama ka pa rin hanggang dulo, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Purpose Love Life. Kung nakasabay ka mula part 1 hanggang part 3, napansin mo na sigurong kakaiba talaga ang mga seniors na umaabot ng 90 pataas. Hindi sila superhuman, hindi sila laging may access sa mamahaling ospital, at madalas nga, simple lang ang buhay nila. Ang sekreto nila ay nasa maliliit na bagay na ginagawa nila araw-araw. Routine, galaw, pagkain, positibong pananaw, relasyon, at layunin. At ngayon sa part 4 na ito,
Mas bibigyan pa natin ng laman ang mga sikreto na iyon sa pamamagitan ng mga totoong halimbawa at praktikal na paraan para maisama mo ito sa iyong buhay. Kahit nagsisimula ka pa lang ngayon. Isipin natin ang kwento ni Lola Carmen, 71 taong gulang, mula sa Batangas. Araw-araw nagigising siya ng alas 5 ng umaga para uminom ng maligamgam na tubig. Pagkatapos magdarasal siya sandali, lalabas para tingnan ang mga tanim na kamatis at talbos ng kamote sa likod bahay. Hindi siya gumagamit ng cellphone para mag-scroll. Hindi rin siya nagmamadali. Simple lang. At dahil dito, kalmado ang kanyang simula ng araw, maayos ang kanyang katawan, at hindi siya na-stress. Kung tutuusin, hindi niya alam ang salitang routine gaya ng mga binabasa natin ngayon. Pero ginagawa na niya ito buong buhay niya. At iyon ang nagtulak sa kanya na manatiling masigla hanggang ngayon. Paano mo ito magagawa? Hindi mo kailangang kopyahin ang buong gawain ni Lola Carmen. Pwede kang magsimula sa isa lang, tulad ng pagtakda ng oras ng pagtulog at paggising. Kapag consistent ka sa oras ng tulog, napapahinga ng maayos ang iyong katawan. At kapag consistent ang oras ng paggising, mas nagiging aktibo ka sa araw. Unti-unti, mararamdaman mong mas magaan at mas malinaw ang isip mo. Ngayon naman, balikan natin ang usapan tungkol sa galaw. Madalas kasi ang mga seniors ngayon ay takot gumalaw dahil baka madapa, baka mapagod, o baka lumala ang sakit sa katawan. Pero alam mo ba, mas delikado kapag hindi ka gumagalaw. Dahil kapag lagi kang nakaupo, mas bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, mas lumalambot ang mga buto, at mas humihina ang kalamnan. Kaya kahit simple lang, paglalakad sa loob ng bahay, pag-akyat baba sa hagdan, o kahit pag-inat ng braso at binti tuwing umaga, ay malaking tulong na. May isang lolo sa Pangasinan, si Mang Ernesto, na umabot ng 74. Araw-araw, kahit may baston na siya, sinisigurado niyang maglalakad siya papunta sa harap ng kanilang bahay para maupo sa duyan. Ang sabi niya, kailangan laging gumagalaw kasi pag di ka gumalaw, doon ka kukunin ng katamaran. Totoo nga naman. Ang katawan natin ay parang puno. Kapag inalagaan, dinidiligan at pinapalakas, tumatagal ito. Pero kapag pinabayaan, natutuyo at bumabagsak. Ngayon, pag-usapan natin ang pagkain. Sa panahon ngayon, maraming seniors ang nahihirapan dahil ang nakasanayan na nilang simpleng pagkain noon ay napapalitan na ng instant at processed food. Pero kung babalikan natin ang sikreto ng matatandang umabot ng 90 pataas, simple lang sila kumain. Hindi sila laging busog na busog at hindi rin sila sobra sa alat at tamis. Ang madalas nilang kinakain ay gulay, prutas, isda at bigas. Natural, walang halo at sapat lang. Kung gusto mong gayahin, pwede kang magsimula sa pagdagdag ng isang gulay o prutas sa iyong pagkain araw-araw. Hindi kailangang magbago ng lahat sa isang araw. Isang simpleng hakbang lang, pero malaki na ang epekto sa katawan. Tandaan, ang simpleng prutas na saging o gulay na malunggay ay kayang magbigay ng sustansya na hindi mo makukuha sa isang pakete ng instant food. At paano naman ang pag-iisip? Sa part 2, nabanggit ko na ang positibong pananaw, pero gusto kong dagdagan ngayon. Ang seniors na umaabot ng 90 pataas ay hindi lang basta positibo. Sila rin ay may pasasalamat sa buhay. Araw-araw, marunong silang magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. Kapag may pagkain sa hapag, nagpapasalamat. Kapag maganda ang panahon, nagpapasalamat. Kapag may bisitang apo, mas lalo silang nagpapasalamat. Ang pasasalamat ay nagbibigay ng lakas sa puso at kaluluwa. At ayon sa siyensya, nakakatulong itong magpababa ng blood pressure at stress. Pwede mo ring subukan ito. Bago ka matulog, maglista ka ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo ngayong araw. Hindi kailangang malaki. Kahit simpleng, nagising ako ng maayos, nakapaglakad ako ng hindi sumasakit ang tuhod, o nakakwentuhan ko ang kaibigan ko. Ang simpleng pagsulat at pag-alala nito ay magbibigay ng mas malalim na kapayapaan at saya. Siyempre ang relasyon.
Hindi ko pwedeng palampasin ang bigat ng epekto nito sa mahabang buhay. Ang matatanda na may kausap, may kasama, at may mahal sa buhay ay mas tumatagal kaysa sa mga nag-iisa. At hindi lang iyon, mas masaya rin sila. Kung tutuusin, hindi natin kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan lang natin ng ilang taong tunay na nagmamahal at nakakaintindi. Kung sa tingin mo kulang ang koneksyon mo sa iba ngayon, subukan mong magbukas. Tawagan ang matagal nang hindi nakausap. Kumustahin ang kapitbahay. Sumali sa isang simpleng grupo sa barangay o simbahan. Sa bawat koneksyon na ginagawa mo, hindi lang puso mo ang gumagaan, kundi pati na rin ang katawan mo ay nagiging mas malusog. At huli, layunin. Para bang ito ang korona ng lahat ng sekreto. Kapag may dahilan ka para bumangon araw-araw, kahit anong edad mo may gana kang mabuhay. Nakita mo ba kung paano kumislap ang mata ng isang lolo kapag nagkukwento tungkol sa mga apo niya? O paano sumisigla ang lola kapag pinapakita ang kanyang mga tanim? Iyon ang layunin. Iyon ang gasolina ng kanilang araw. Kaya ngayon isipin mo, ano ang layunin mo? Ano ang dahilan mo para bumangon bukas ng umaga? Kung hindi mo agad maisagot, huwag kang mag-alala. Maraming seniors ang natuklasan ang layunin nila kahit lampas 70 na. Ang mahalaga ay hanapin ito at isabuhay dahil doon ka makakahanap ng totoong sigla. Habang papalapit tayo sa part 5, mas lalo nating bibigyan ng diin kung paano mo maipapatupad ang lahat ng ito ng sabay-sabay at kung paano ka magiging inspirasyon sa pamilya at komunidad. Dahil ang sikreto ng matatanda ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa atin na susunod sa kanilang yapak. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka talaga sa paglalakbay na ito. Kaya i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Gratitude, daily purpose. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang natutunan ko mula sa mga matatanda na umabot ng 70 pataas? Hindi lang sila basta humaba ng buhay, kundi natutunan nilang gawing masarap, makahulugan at puno ng pagmamahal ang bawat araw. At ngayon, sa huling bahagi ng video na ito, tuturuan kitang paano mo rin magagawa iyon. Simula ngayon. Kung nakasama ka mula part 1 hanggang part 4, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin seryoso ka sa pag-alaga sa iyong sarili at sa pagnanais na magtagal pa ang iyong buhay ng malusog at masaya. Ngayon, nasa pinakahuling bahagi na tayo at dito natin pagsasama-samahin lahat ng sikreto at gagawin itong konkretong gabay na pwede mong sundan araw-araw. Nakita natin sa mga naunang bahagi na may 6 na mahalagang sekreto. Routine, galaw, natural na pagkain, positibong pananaw, relasyon at layunin. Pero ang pinakamahalagang tanong ngayon ay, paano mo ito maisasabuhay ng sabay-sabay? Dahil madaling sabihin, pero minsan mahirap simulan, lalo na kung nakasanayan mo na ang ibang paraan ng pamumuhay. Kaya narito ang tunay na sikreto ng mga seniors na umaabot ng 90. Hindi nila ginagawa ang lahat ng sabay-sabay. Ginagawa nila ito ng dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Isipin mo ang routine. Hindi mo kailangang biglang baguhin lahat ng oras mo. Magsimula ka lang sa pagtulog ng mas maaga ng 15 minutes kaysa dati. Kapag nakasanayan, dagdagan ulit ng 15 minutes hanggang sa maramdaman mo na natural na sa katawan mo ang tamang oras ng pahinga. Ganon din sa galaw. Kung ngayon, hindi ka sanay maglakad, huwag mong pilitin agad ang 1 oras. Magsimula sa 10 minuto. Kung kaya mo, gawing 20. Kapag naging bahagi na ito ng araw mo, hindi mo na ito mararamdaman na gawain, kundi natural na parte ng iyong routine. Sa pagkain naman, hindi mo kailangang agad iwasan lahat ng processed food kung mahirap para sa iyo. Magsimula sa pagdagdag ng 1 gulay o prutas kada araw. Kapag nasanay ang dila mo sa natural na lasa, mas madali mong mababawasan ang alat, tamis at mantika. At syempre ang pag-iisip at relasyon. Hindi mo rin kailangang pilitin ang sarili mong maging masayahin agad o magkaroon ng maraming kaibigan. Magsimula ka sa isang simpleng pasasalamat araw-araw. Magsimula ka sa pagtawag sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap.
Hindi kailangang marami, basta genuine. Tinang layunin, maraming seniors ang nagsasabing, ano pa ba ang silbi ko? Pero sa totoo lang, napakarami pa. Ang iyong karanasan, ang iyong kwento, at ang iyong payo ay napakahalaga. Hindi mo alam kung gaano kalaking inspirasyon ka sa mga anak mo, apo mo, o kahit kapitbahay lang. Kaya ang simpleng pagkakaroon ng layunin, kahit gaano kaliit, ay sapat para bigyan ka ng sigla at gana sa buhay. Ngayon, gusto kong balikan ang pinakamahalagang punto. Ang sikreto ng mga seniors na umaabot ng 90 pataas ay hindi nakatago sa mga ospital o gamot. Ito ay nasa simpleng araw-araw na ugali. Hindi ito komplikado, hindi ito magastos. At higit sa lahat, kayang-kaya mong gawin kahit saan ka man naroroon. Kung iisipin mo, lahat ng sikreto ay umiikot sa isang bagay: disiplina at pagmamahal sa sarili. Kapag may disiplina kang gawin ang routine, galaw at tamang pagkain, pinapakita mo na mahal mo ang iyong katawan. Kapag may positibong pananaw at pasasalamat ka, pinapakita mong mahal mo ang iyong isip. At kapag pinipili mong alagaan ang iyong relasyon at layunin, pinapakita mong mahal mo ang iyong puso at kaluluwa. At ano ang resulta ng lahat ng ito? Isang mas mahaba, mas masaya at mas makahulugang buhay. Hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa lahat ng taong nagmamahal sa iyo. Dahil ang totoo, hindi lang ikaw ang nakikinabang kapag malusog ka, pati pamilya mo, kaibigan mo at komunidad mo ay mas nagiging masaya at mas malakas dahil kasama ka pa nila. Kaya ngayon gusto kong hamunin ka. Piliin mong magsimula ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang linggo. Simulan mo ngayong araw na ito. Kahit isang maliit na bagay lang. Kahit simpleng pag-inom ng isang basong tubig pagkagising, o simpleng paglalakad sa bakuran, o simpleng paglista ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Kapag ginawa mo ito araw-araw, makikita mo ang malaking pagbabago sa loob ng ilang buwan. At sa paglipas ng mga taon, baka ikaw na ang susunod na sasabihin ng mga tao, tingnan mo siya, lampas 90 na, pero ang lakas pa rin. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong magpasalamat sa iyo. Dahil sa oras na inilaan mo, pinapakita mong pinahahalagahan mo ang iyong kalusugan at ang iyong buhay. At kung nandito ka pa hanggang dulo, saludo ako sa iyo. Dahil hindi lahat ay may tiyagang makinig at mag-aral kung paano pahahabain ang kanilang buhay. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano sa 6 na sikreto ang pinakatumatak sa iyo? At alin ang sisimulan mo agad? I-comment mo sa baba dahil gusto kong makita kung gaano karaming seniors at pamilya ang magsisimula ng bagong journey patungo sa mas mahabang buhay. At syempre, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like para mas marami pang makarinig ng mensaheng ito. Mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang tips na gaya nito. At huwag mong kalimutang i-share para mas marami pang lolo at lola ang makinabang. At para alam kong tunay kang kasama ko hanggang sa pinakadulo, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito: Health, Love, Longevity.